Lumipat kami sa fosse sa nayon ng Dara, sa isang malaking palasyo. Sinabi sa isa sa mga pinuno na namatay si Dunchong dahil sa atake sa puso, na sinabi sa lahat. Napagtanto ng pinuno na ito na ang kamatayan mula sa atake sa puso ay parang katawa-tawa, dahil ang isang magiting na mandirigma ng North Wind ay hindi maaaring mamatay ng ganoon. Kung pinaniniwalaan nila ang mga tsismis na ito, hindi pa nila nakita ang lakas ng pakikipaglaban ng matandang ito at hindi dapat paniwalaan ang kahangalan na ito. Sa katunayan, nakita ng binata ang binatang iyon, ginawa ito ni Dan Soyo sa kanya, narinig ng leader ng clan na ito ang pangalan ni Dan Soyo sa unang pagkakataon sa kanyang tirahan. Nagsimulang sabihin sa kanya ng anak ng pinuno na sa pakikipaglaban sa ginto ng bangko, may nangyari sa pagitan ni Dan Soyo at Chusok. Inatake ng bata ang isa sa kanila, at nang suriin ang isa sa mga bangkay, napag-alamang naputol ang sistema ng sirkulasyon. Napagtanto ng pinuno ng angkan kung anong hindi kapani-pani walang kapangyarihan ang taglay ng binatang ito, at dapat ay dinala nila siya sa kanilang kumpanya ng mas maaga. Gayunpaman, napagtanto ng kanyang anak na kahit na sinubukan nila, malamang na tumanggi ang binata, dahil si Dan Soyo mismo ang nagsabi na ang madilim na nayon ay hindi karapat-dapat sa kanyang pabor. Nakipag-away si Dan Soyo kay Moen matapos malaman na itinago niya sa kuweba ang mga taong bundok dahil ayaw niyang gamitin siya ng iba bilang maginhawang armas. Kung titignan mo ng matagal ang kanyang mga mata, magiging malinaw na hindi niya matiis na ginagamit siya salamat sa pakikitungo niya. Nanatili sa kanila, nanatili silang buhay, at kung gusto niya sa nayon ng Derek ay nawasak, kasama ang estado ng mataba. Ang young master, ang anak ng pinuno, ay natuwa na walang dahilan si Dan Soyo para sumali sa Dragon Union. Itinaas niya ang kanyang mabigat na sword at sinabing hindi na naisin ng Lion Union na makipagkompetensya sa gayong mga tao ngayong wala na sa kanila ang nakasasamang Moen Dunchong, na patay na. Dapat samantalahin ng Dark Estate ang pagkakataon at makakuha ng impluwensya sa Shaanxi bilang mga miyembro ng Lion Union, kaya nila maghintay ka lang ng magandang balita. Umaasa ang pinuno na napagtanto ng binata na hindi sila makakatakas ng malayo, at kung magiging maayos ang lahat, kakailanganin nilang bisitahin ang malupit ng nag-iisang espada. Naunawaan ng bata ang utos ng kanyang guro na pumunta sa kanyang tirahan sa gabing ito na naliliwanagan ng buwan. Nangako siya sa kanyang sarili na si Dan Soyo ay magiging kanyang kaaway at marahil ay kanyang kakampi, ngunit ang pagkamatay ni Moen Dongchong ay nagdala ng hindi nakikitang impluwensya sa pader ng guwang at ng ahas na parang isang hindi nakikitang bakal, maskara. Dalawa sa pinakamalakas na mandirigma sa Derek ang Songyang ay maaaring nasugatan sa kamatayan o ang kanilang buhay ay natapos sa kahihiyan. Naisip niya na maaaring umasa siya sa kahit isang pangkat ng mga swordsman, ngunit hindi iyon ang nangyari, at kailangan niyang makipagkita sa isang mahalagang tao. Ang mandirigma na ito ay pumasok sa establishmento sa ikalawang palapag dahil mayroon siyang napakahalagang pagpupulong sa taong napakahalaga sa kanya. Lumapit siya sa kanyang guro at binati. Pinigilan siya ng guro na batiin siya, sinabing magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon mamaya, dahil may mas mahalaga ngayon. Isa iyon sa Great Heavenly Trade Unions, at ang Master of the Traders, si Jong Du-su, ay nakatayo sa harap niya. Nakatingin siya sa Moon Family Heroes na napabalitang humarap sa mga nanghihimasok. Tumahimik ang lahat sa bar para makinig. Sa mga alingaw-ngaw na ito nang ang isang lalaking nakaupo sa gitna ng mesa ay nagpakilalang si Elder Han Bin, ang pantas ni Hong Mugay. Ang lalaking nandoon ay hindi makakaligtas sa kakilakilabot na ito, dahil ang taong gumawa nito sa kanya ay ang tunay na sagisag ng kasamaan. Kahit na ang pag-iisip ng taong ito ay kinilig siya sa sandaling naisip niya ito. Kung tutuusin, ang taong nakilala niya ay may lakas na walang nakikitang kapintasan, katulad ng sa babaeng iyon. Siya ay may mahaba at manipis na mga braso, ngunit natatakpan ito ng hindi kapani-pani walang malakas na kidlat. Gayunpaman, ang kanyang lakas at mga kamay ay bahagyang naiiba, dahil ang kanyang mga kamay ay demonic. Mula sa mga kamay ng demonic na ito ay maaaring magmula ang iba't ibang mga teknik na maaaring biglang pumipihit ng mga buto o sumabog ang mga daluyan ng dugo. Isang pagdampi lamang ng kanyang kamay sa isang binti ay nawasak ang mga buto at mga daluyan ng dugo.
Nangyari ito sa isang grupo ng mga perpektong mandirigma na maalamat. Napansin ng isa sa mga taong iyon na nagsasalita siya sa dialect ng Highlanders. Sa sandaling iyon, sinabi niya na walang makakapigil sa kanyang paraan, at ang lamig ay tumusok sa lahat ng naroon. Napagtanto ng mga sundalo na ang batang babae na hinahanap nila ay nagmula sa mga bundok, at ang mga alingawngaw ay patuloy na kumalat na sa sandaling ang taong ito ay dumampi sa lupa, ang kanyang kapangyarihan ay nagpakita ng kanyang sarili sa buong bangis nito. Para bang ang mundo ay nasa kaguluhan at isang napakalakas na pagsabog ang umalingawngaw sa buong estate. Tatlong malalaking pagsabog ang naganap, at ang mandirigma na naruroon ay nawala ng malay. Pagmulat niya at pagdilat, nakita niya sa paligid niya ang isang malaking ice lake na nawala na. Siya ay nakahiga sa lupa, wasak at duguan, na pagtatanto na may nangyaring mali. Wala siyang paa, at may kakaibang nangyayari sa kanya. Ang mandirigma ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit, dahil labis siyang humanga sa lalaking iyon. Nakatayo lang ito sa tabi niya at diretsyong nakatingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay direktang nakadirekta sa mga mata ng warriors, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na siya ay nagmula sa royalty na estratehikong nanalo sa digmaan. Ang taong ito ay tinawag na hari ng digmaan, at lahat ng tao sa establishmento ay nagsimulang bamulong tungkol sa kanya. Nilinga ng mga ngalakal ang kanyang alipin. Narinig lang nila ang mga alingawngaw na ito, at ito ay lubhang kawili-wili. Ngunit ayon sa kanyang apprentice, ito ay kakilakilabot, at kakaunti ang kanyang nalalaman, ngunit naunawaan niya na ito ay may kaugnayan sa martial arts, pagputol ng isang paa sa isang galaw at pagsira sa isang ice lake. Ang lahat ng ito ay mahirap paniwalaan, ngunit ang bawat alamat ay nagsisimula sa isang bulong-bulungan. Napagtanto ng dakilang mga ngalakal na si Mung V na kailangan niyang bumalik sa Tangyuan at inutusang makipag-ugnayan sa Gaiban, dahil alam ng hamak na iyon ang lahat. Yumuko ang kanyang alipin at pumunta upang tuparin ang gawain. Gayunpaman, interesado rin ang merchant kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng maalamat na mandirigma, si Moen Dunchong. Ang warrior ay nakarinig ng mga alingawngaw na siya ay namatay sa atake sa puso, ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa isang malalang sakit o isang panlabas na impluensya. May mga alingawngaw sa nayon na siya ay pinatay. Ito ay tiyak na kawili-wili. Naisip ng taksil na itaas ang kanyang baso ng alak. Hindi niya maintindihan kung bakit natalo ang ulo ng pamilya, at nag-iimbento sila ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano ang nangyari sa tinatawag na hari ng digmaan at ang pinuno ng pamilya Moen? Ngunit sa isang paraan o iba pa, ang lalaking ito, na binyansagang working, ay nakikitungo ng labis, at sa lalong madaling panahon ang mga napakakapangyarihang mga tao ay nais na harapin siya, na bumalik sa young master na matagal na niyang nakalipas. Sinabi sa matanda na dapat niyang kunin ang mga kabayo, dahil sinabi ng matanda na hindi sila kalayuan. Ngunit binigyang diin ng matanda na hindi siya kabayo, at hindi makalakad ng 3 araw nang walang pahinga. Kung napansin ng bata, hindi na siya 18 taong gulang, at wala siyang lakas na gaya ng kanyang young master. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Shaanxi Province. Ito ay ang lungsod ng Taiwan, isang magandang lugar, malaki ang sukat at kaunti pa ang natitira upang tuluyang marating ang destinasyon kung saan magpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, nasa Taiwan na sila, at dito nila nakilala ang isa sa mga sangay ng Great Heavenly Merchant Union. Pagkatapos ng pagbagsak ng dinastiyang Yuan, bumagsak at nahati ang Merchants Union. At ang Black Merchants ay isang asosasyon ng mga traders na kumokontrol sa buong market ng kontinente. Sila ang pinakamaingat sa Merchants Union. Nandito sila para mag-obserba kasama ang sangay ng Union, may posibilidad na pareho silang black trader, at napakabuti na may magandang relasyon ang Old Gaiban sa Traders Union. Tiyak na malalaman nila ang higit pa tungkol sa mga black traders, umaasa lamang sa matanda. Napagtanto ng young master na ang Great Heavy Merchant Union ay medyo kawili-wiling paksa. Napatingin ang binata sa matanda at tinanong kung bakit ganoon ang tawag niya rito, at ano ang ibig sabihin nito. Ang matanda, na kumakain ng noodles, ay walang sinabi sa partikular, ngunit idinagdag na si Dan Soyo ay itinuturing na isang tunay na halimaw sa Xinjiang,
habang tinitingnan ang matanda na matako na kumakain ng kanyang pansit, napansin ng bata ang isang bagay na kawili-wili sa bintana. Sinisigawan ng mga gwardya ang lalaki, inuutusan itong lumuhod kaagad, namumungay ang mga mata, napansin ng binata na pamilyar ang lalaki. Ito ay isang sikat na mandirigma na sikat sa kanyang lakas at may dalang malaking espada sa likuran niya. Naramdaman ng bata na ang chi energy na nagmumula sa taong ito ay medyo uhaw sa dugo. Siya ay lubhang mapanganib. Nakilala siya ng matanda at hindi makapaniwala na nakilala nila ang anak ng pinuno ng pader ng Cranes Creek. Natitiyak ng matalinong lalaki na may mangyayari sa lalong madaling panahon dito. Ito ang kilalang Huang Muik, isang masasamang mandirigma. Siya ay inakusahan ng pagsasamantala sa posisyon ng kanyang ama at pagpatay sa 12-dosenang mga tao, kabilang ang mga kababaihan, na marami sa kanila ay hindi nakayanan ang kahihiyan sa kanyang mga aksyon at nagpakamatay. Hindi pa nagtagal, ang hamak na ito ay pinalayas mula sa Yuan, at ngayon ay isang ganid mula sa ibang bansa ang nagpasya na maghimagsik sa kanilang lupain. Ang mga salitang ito ay parang bolt mula sa asol. Ang taong may malaking sword ay ang Blade of a Hell Demon. Galit na galit ang mga sundalo sa mga akusasyong ito. Isang malusog na lalaki ang lumitaw sa likuran nila at pinatigil silang lahat. Humakbang siya at tinanong kung magkano ang kailangang bayaran ng lalaking ito para magsimulang magtrabaho para sa taong matabang ito. Si Huang Muki, ang master ng Crane Creek Clan, ang nag-isip na ang lalaking ito ay inupahan ng isang taong may sama ng loob sa kanya. Hindi siya maaaring mag-alok sa kanya ng isang posisyon, ngunit handa siyang kunin siya sa ilalim ng kanyang utos kung mapatunayang siya ay may sapat na kakayahan. Kang, nagsimula kaming tumawa sa mungkahi, na sinasabi na ang matabang bastos ay hindi karapat-dapat na mabuhay at dapat na sirain ang isang demonyong tulad niya. Inabot ng kanyang mga kamay ang demon blade, at narinig ang tunog ng metal habang inalis ang sword sa kaluban nito. Ang espada ay nilikha para sa layunin ng pagpatay sa mga bastard na tulad nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, at ang kanyang ngiti ay nakakaalarma sa lahat ng naruroon. Handa ng wasakin ng mandirigma ang demon, isang layunin lang ang nakikita sa kanyang harapan. Hinawakan ng ilang mandirigma ang kanilang mga saber upang protektahan ang kanilang guro, ngunit napagtanto nila na kung sila inatake sila gamit ang Blade of the Underworld, hindi sila makakaligtas sa labanan. Habang papalapit sa kanila ang blade, mabilis na nahati ang kanilang mga sword sa dalawa. Ang suntok ng malamig na steel ay dumaan sa ikalawang warrior. Ang Blade ng Underworld ay isang napakalakas na mandirigma na pumutol at sumisira sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Habang pinagmamasda ng binata ang kanyang mga warriors na pinapatay, ang batang leader ng Cranes Creek Clan ay nanginginig lang sa takot. Hindi maintindihan ng mataba niyang mukha ang susunod na gagawin. Ang matanda na nagmamasid sa lahat, sinabi na karaniwan ay ayaw niyang makialam, upang hindi pilitin ang kanyang sarili pagkatapos kumain. Siya ay nagunat, at nakita ng batang may-ari na ang matanda ay gustong makialam, ngunit nagpa siya na walang nangangailangan ng kanyang tulong ngunit Huang Mok, karapat-dapat talaga ang bastos na iyon pinarusahan ng 10 ulit. Ngunit ano ang magagawa niya kapag ang Cranes Creek Clan ay napakalakas, ang mga salarin ay dapat mahuli at maparusahan ayon sa batas, kasama ang iyang master, maaari silang kumilos ng mas epektibo. Narinig ng binata ang tungkol sa impluwensya at naisip ito, dahil madalas na hinuhusgahan ng mga bastos ang ibang tao para sa kanilang sariling kapakanan. Napagpasyahan niyang huwag makialam, dahil hindi niya ito alalahanin o interes. Ang Blade ng Underworld ay patuloy na sumulong. Matapos niyang harapin ang pagtatanggol ng isa sa mga sundalong Huang Woks, binalaan niya ito na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay, dahil kahit na mas mahina siya kaysa kay Dong Chong, ang binatang ito ay pumatay gamit ang kanyang teknik, at marahil ay masulok siya kapag ang malamig na espada ng lalaki ay patungo sa ulo ni Wang Wik. Ibinuko ni Wang Wik ang kanyang bibig, handang magpaalam sa kanyang buhay. Ngunit itinulak ng matanda ang balkonahe at nakialam, kahit na hindi niya alam kung bakit sinusubukang patayin ng umatake ang batang may-ari ng Cranes Creek. Gayunpaman, napagtanto niya na ang simpleng pagpatay sa kanya ay hindi malulutas ang problema. Sa pamamagitan ng intervenang, ang matanda ay ginulo ang mga plano ng lalaki,
ngunit siya ay hindi pushover. Ang umatake ay ganap na pinalihis ang sipa ng matandang matabang sage, bagamat ang matanda ay ibinagsak ang kanyang tsinelas na parang walang katapusang ulan, ang mga ito ay itinuro patungo sa mandirigma at tinamaan ang bawat sulok ng kanyang katawan.